Ito po, panoorin po natin ang mga videos ni Ivona para makilala niyo po siya. Ito na ang ating bouncer diva, Alan ang Backlash, Ivona! And I am telling you, I'm not going. Even though the times are showing, there's just no way to stop. Bigla akong kinatuban na, sabi ko, ito na yun eh. Magpapakita talaga ako yung Pakitang gilas ka Pakita talaga. Diaz talaga. Tapos, nung nag-audition ako sa Backlash, hindi alam ni Boss AK. Sinasabi nila na lumalaki na yung ulo mo. Ang nanay mo, kamusta na? Nung sumali ako sa mga TV shows, nung kumontes ako, doon siya nagparamdam. Yung backlash? Oo. Anong naramdaman mo? Nagagalit, nagtatampo, naiinis, bakit ganun? Yung dami kong tanong, pero hindi ko magawa. Bakit ngayon lang, ganyan? Nasanay ako nang wala siya. Patay na yung tatay ko, 2010. Nung time na namatay siya, gumuho lahat. Tapos nawalan ako ng gana mag-pursue. Ikinadepresyon ng buong pamilya. Nung naglayas ka, saan ka nagpunta? Ulog muna ako sa kalsada. That time, hindi ko alam kung paano ako mag-work kasi hindi ako makakuha ng record sa school. Gawa Oo. ng hindi pa naman ako tapos. Ang ginawa ko na, nangatulong. Dead ang nega, dead ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Hello mga kashika! Welcome to my vlog. And for today's video, naku, ito na naman po. May dadalawin na naman po tayo isang kaibigang kasamaan sa trabaho. Naku, alamin po natin ang naging buhay niya at journey niya sa pakikipagsapalaran dito sa Sing Along Bar, sa kung saan naman talagang napakaraming kwento ang inyong maririnig at matutunghayan. Kaya naman, samahan niyo po ako at kausapin at kilalanin po natin sabay-sabay ang ating special guest for today's video. Kaya naman, tara na, let's go! Tinatawagan na natin siya kasi hindi natin alam ang lugar ng bahay niya dito. Nandito na po tayo sa ating location. Pero hindi siya sumasagot. So paano? Ayan, palabas na daw siya. Antayin natin kung maganda siya, ha? Ha? Okay. Ivona? Nasaan na ba siya? Katext ko siya, sabi niya lalabas na daw siya. Ivona! Kala ko ba lalabasin mo na ako? Ayan. Welcome! Ayan, nandito na tayo kay Ivona. Ano no? Fresh mo naman. Kilala ka talaga sa kanto, no? Talaga. Oo, iba din. Siyempre. Ayan, nandito na po tayo sa bahay ni Ivona. Yes. Ilan taon ka na dito, Bes? Magti 3 years na during pandemic kami lumipat. Ay, social tayo ng aso. Hindi pang mayaman. Yes. Hindi aso to. Ano ba yan? Kambing. Oo nga, ano? Ay, kambing ba siya? Hi! mukhang Si kambing. Hermes. Bigay ito sa akin ng co-backlasher ko sa Itbulaga. Si Chrissy, ang ating Oy. Mariah sa Clouds. Galing. Yes. Sino kasama mo dito? Ako saka si Bradier. Si Bradier nasa work. Nasaan jowa mo? Nasa Bicol, nagpapagaling. In fairness to, maayos ang bahay. For today's video mga kayo, another sing-along master naman po ang ating makakausap. Bakit kamo? Kasi ito po yung mga nasubaybayan ko, mga nakasama ko sa sing-along na nakita mo naman hanggang ngayon. Tuloy-tuloy pa rin sa kanilang pag-aaliw sa ating mga nalulungkot na mga customers. Kaya naman kilalanin po natin siya, mga kaibigan, ang nag-iisang The Bouncer Diva, Ivona Ang! Yes! Hi, Ma!
Kamusta ka na, Ivona? Okay naman po. Oo nga, sa mga post mo nakita ko na okay ka naman. Kaya ako nandito para kasi syempre gusto ko makilala nila unti-unti yung mga naging kaibigan ko po talaga sa Sing Along Bar na gusto ko makilala nyo rin si Ivona Ang. Ang dati niyang pangalan ay Alan Ang. Alan ang. Bakit di Alan K, ha? Bakit Alan Ang to Ivona? Alan ang yung real name ko. Yun talaga yung una kong ginagamit nung nag-start ako sa Sing Along. Tapos nung pumasok ako ng club, pinapalitan ako ni Boss Iki ng pangalan. Sinabihan ako pabiro na magpalit ka ng pangalan kasi di ba yung pangalan ni Boss Alan kay nasa ula. Tapos sa dulo, Alan ulit. Oo, so, naman. nagkakailon sabi niya, huwag ka papasok hanggat hindi mo naiisip yan eh. So, nag-isip ako magdamag. Ang nakaisip ng pangalan ko actually, naka-discover din sa akin. Sino? Si Nay Becky Bello. Yan, Oh. siya naka-discover sa akin. Taga saan ka ba, Ivona? Bicol. Saan sa Bicol? Sa Tabaco Albay. Nagsimula kang kumanta sa Bicol. Anong mga kinakantahan mo doon? Super sing ako sa mga school programs, ganyan. Hindi pa ako kumokontest. No? Kamusta ba ang buhay niyo sa Bicol? Mahirap. Mahirap. Sobra. Anong klaseng hirap? Kasi hindi naman kami ganun ka-habs na sa buhay, hindi bang kami mayaman. Yung family side ng father ko, yun ang nakakalulod. Pero kami hindi kasi. So, mahirap, struggle. Sa Bicol, di ba, daanan ng bagyo yun eh. Oo, lagi. So, pag na bagyo kami, lagi kaming apektado. Tapos, ang hirap na ng lifestyle doon. So, struggle talaga. Ilan kayo magkakapatid? Ito actually, sa mother side namin, 4 kami. Nasaan na ang mga magulang mo? Patay na yung tatay ko, 2010. Tapos yung nanay ko, bata pa lang kami, iniwan na kami. Hindi mo na nakita ang nanay mo. Hindi ko siya ma-recall, wala akong maalala sa kanyang memories. Bakit? Ilan taong ka ba noon nung iniwan ka ng nanay? Bata pa eh, grade 1 or kinder, gano'n. Talaga? Oo. So, wala pa akong maalala. Iniwan niya kami. Yung bunso kong kapatid is, days pa lang. Days pa lang? Days. So, pang-ilan ka ba sa magkakapatid? Panganay ako sa nanay? side ko. Pang-4 ako sa magkakapatid. Kasi yung mother namin is pangatlong asawa. Ah, okay. Ang hirap magbilang. Yes. Pero kayong magkakapatid, okay kayong lahat. Okay kami lahat. Ang tatay mo ang nagpalaki sa inyo. Walang nanay. Wala. Hanggang ngayon, hindi mo pa nakita ang nanay mo. Nung sumali ako sa mga TV shows, nung kumontes ako, Doon? siya nagparamdam. Yung backlash? Oo. Paano kanya Tapos, kinontak? Nag-message siya, I'm so proud of you, nanay mo ko, ganyan-ganyan. Anong naramdaman mo? Nagagalit, nagtatampo, naiinis, bakit ganun. Yung dami kong tanong, pero hindi ko magawa. Bakit ngayon lang, ganyan. Saan daw niya nakuha ang number mo? Hindi, na-search niya ako sa Facebook. Pagkatapos kanyang kontakin, Nagpaparamdam siya, pero hapyaw-hapyaw lang. Hindi Doon. consistent. pagkatapos nun, wala. Wala naman, hindi naman siya nagpakita at all. Hindi mo siya sinumbatan. Hindi. Deadma, oo. Kasi, Nagtatampo nga ako. Hindi kasi siya nagtanong kamusta kayo, ganyan. Ay, walang ganon. tanong. Wala. Tapos may pamilya na rin naman siya. Ang dami kong naramdamang hirap nung bata ako na, di ba, pag napapagod tayo, pag gusto natin ng comfort, nanay ang hahanapin Correct. natin. So, nasanay ako nang wala siya. Nasanay ako na hinahanap ko siya, hindi ko makita. So, naging papas boy ako. habang lumalaki kayo, ano ang sinasabi ng tatay nyo? Wala kayong nanay? Wala rin. Wala. Hindi siya nagsasalita kung anong nangyari. Pero may mga naririnig lang akong kwento sa father sides, gano'n. Kesyo, nag-away daw sila dahil may ganito, ganyan, nagka-problema daw. So, hindi ko na inuungkat. Ang ano ko lang is, for the longest time, sabi mo lang 20 years na andito ka lang pala. Akala ko naman nag-abroad ka. Andito lang pala siya sa Maynila, andito lang naman pala siya sa Pinas. Kung hindi ka pa niya nakita sa TV, Hindi ka maparamdam. ano sabi ng mga kapatid mo? Nung nagparamdam siya sa akin, automatic yun, na-contact niya rin yung mga kapatid ko. Yung mga kapatid ko, nakipag-usap naman. So far. Ikaw lang ang hindi nakipag-usap. Oo, kasi that time kasi hindi ko matanggap. Siyempre, na-hurt ako. Pero thankful naman ako kasi may stepmother naman ako na nag-guide ka. Ayun. Tapos, paano nagsimula ang journey mo dito sa Maynila? Nagpunta ako sa Manila 2012 nung college ako. Hindi ko siya natapos kasi meron akong OJT na kailangan i-took up international. Hindi ko afford. So, hindi ko siya matapos. Sino nagpapaaral sa'yo noon that time? Tita ko. Ang tita mo, kapatid ng tatay mo? Kapatid ng tatay ko, Okay. yes. Which is thankful ako kasi syempre college yun ang pinakamahirap Oo. na Yung partido ng nanay mo, wala talaga. wala. Walang eksena talaga Walang sa buhay eksena mo. sa buhay ko. Sa inyong magkakapatid. Lahat. Tapos, paano ka napunta sa kanta-kantahan na yan? Dahil nung bata ka pa, nagsisimula kang kumanta, di ba, sa Bicol. Sumasali ka na sa mga singing contest doon? Program lang, tapos si Papa
kasi pag nando doon, nakikipag-banding sa mga kapitbahay. So, may mga inuman sila, may karaoke. Hinilig-hilig ko kumanta, yung mga titira ko pa ng mga ages, yung ganyan. So, Mga bakla ka na nun? baklang-bakla. Tanggap ng tatay. Tanggap. Actually, natakot pa ako nung magladlad. Kasi akala ko hindi ako tatanggapin ng papa ko. Naaliw ako kay papa kasi nung high school na ako, inumpisahan ko yan sa pagdadamit ng fit na fit. Di ba, ang shorts hanggang dito dapat yung estudyante, yung mga palalaki. Oo. Ako, iniiklihan ko talaga yung shorts ko. Ay. In denial pa rin si Papa noon. Nag-makeup na ako nung high school. Nag-birthday ako. Ang unang niregalo sa akin ng tatay ko. Ano? Two-piece na orange. Two-piece talaga? Oo, doon ko nalaman na tanggap na ako ng tatay ko kasi niregaluhan niya ako ng two-piece. Ano nangyari sa two-piece? Sinuot mo dahil? Ginamit ko nung nag-swimming kami. Ayun. Kasama ang tatay mo? Oo, tawa siya ng tawa. Pero aliw na aliw siya. Ayun, asaya naman kasi usually yung mga Becky's hindi matanggap agad ng tatay. Correct. Minsan nasasaktan pa, di ba? Hindi ko naman nila lahat, pero minsan may mga ganong eksena. At least ikaw naging maganda pagtanggap ng tatay mo. comedy yung eksena nun. Tapos banding pa yun ng buong pamilya. Napakabait mo pala ng papa mo, pati mga tita mo mabait sa'yo. Sobra. Ang papa talaga yung masasabi kong nagtaguyod sa amin lahat. Hindi ko naramdaman na wala akong nanay. Nararamdaman ko lang na wala akong nanay pagtipong yung mga Mother's Day, graduation. Pag may okasyon, doon ako nalulungkot, naiingit ako. Tapos, Dinidedma mo na lang. dinidedma ko na. Saka happy naman ako, na-fulfill naman ng papa ko. Yun ang nakakatuwa. Kaya hindi ka naghahanap ng wala. Kasi yun ang dirito, nasasatisfied niya lahat ng mga needs mo. Tapos, paano yun nawala ang tatay mo? Actually, dun ako na down ng malala. Kasi nung time na buhay pa yung papa ko, hindi ko siya sinisisi ha. Sobrang sipag kong mag-aral. Tapos nung time na namatay yung tatay ko, yan layo ko sa kanya kasi nga pinag-aaral ako ng tita ko. So automatic, dun ako nakatira sa tita ko. Nung time na namatay siya, gumuho lahat. Tapos nawalan ako ng gana mag-pursue. Na mga pangarap mo? Oo. Parang feeling ko wala naman ng Pag-aalayan? Oo, wala naman ng kwenta para i-push through ko pa. Tapos, ayun, hindi ko natapos yung college. Ano naman na yun, 4th year college naman ako. Sa Budget, OJT. OJT, tapos stress pa ako. Nakakalungkot naman pala. Ano na nangyari sa buhay mo noon? Ang gulo-gulo na ng buhay ko. Hindi ko na alam kung ano mga iniisip ko. Nasa poder hotel. ako ng tita ko. Tita At mo. that time, meron akong biglaang desisyon na ginawa. Umalis ako sa tita ko. Sa La Union kasi ako nag-aral sa St. Louis. Tapos, nagpaalam ako. Ako yung lumayas na nagpaalam. Sabi ko, alis na po ako. Ang dami ko kasing reason noon na kesyo gusto kong sumayaw, gusto kong mag-perform. Ang gusto nila, pag-aral, aral. That time, ginagawa akong scholarship ng school dahil nga sa pagpe-perform ko. May pinasok ako na dance troupe. Kaso lang, ayaw nga nila yung gusto nila aral talaga. Pag-aral-aral Oo. lang. Kasi nga sila yung nagpapaaral sa'yo. Oo, tama na. Pinayagan ka Hindi, actually. Ikinadepresyon ng buong pamilya. nang nawala ka doon. Nasaan yung mga kapatid mo noon that time? Nasa kanya-kanya. Kanya-kanya buhay. Nasaan sila? Yung panganay namin may pamilya din kasi. Tapos yung mga iba niyang kapatid may pamilya din. So, alone ako. Sobrang mag-isa ko lang. Nung naglayas ka, saan ka nagpunta? Ulog muna ako nun sa kalsada. May dala akong sambag, tapos damit lang naman yun, saka notebook. Notebook pag college ka, isang notebook lang naman. So, ang dali-dali lang bitbitin. Tapos, tutulog lang ako dun sa plaza ng San Fernando. Papasok na naman ako kinaumagahan. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok mo kahit Pumasok pa rin ako kahit lumayas na ako. Tapos, ano ka papalit ngayon ng damit mo? na sa klase ko noon. Tapos yung boarding house nila, malapit lang, nasa tapat lang ng school. Ano na nangyari sa'yo doon? Okay naman, happy naman. Natulungan ako, natuloy-tuloy ko yung pag-aaral, yung mga subjects kong iba. Natapos ko naman. Sa OJT lang talaga ako na... Kasi wala ka ng pondo. Wala akong pondo. Naubos na. Kasi bukod sa scholarship, di ba may mga binibigay yan na Alaalawan. allowance. Pag alimbawa, nanalo kami sa regional, i-divide yan sa mga dancers, sa schools, funds para sa dance troupe o kaya sa cultural show. Doon ako nabuhay. Tapos rumarakit-rakit ako noon. Super sing ako sa mga kaibigan ko. Magkano Sa- kinikita mo doon? Mga 200 lang, 500, mga mataas na yun. Tapos natutunan ko rin yung pagbebenta ng chocolates, yung mga tagli 5 piso. Doon ako nag-start yung mga tagli 5 piso. Ibebenta ko sa kanila ng 10. Just scroll. Oo. Tapos hanggang sa dumami na yung mga tinda kong mga pagkain, in-stop ko. Binili ko naman ng mga ukay-ukay. Tapos yun naman yung mga binibenta ko doon sa kanila. Yun nag-survive sa akin. Doon ka lumaki yung ipon mo doon. Di naman todong lumaki pero nasusuportahan niya yung pag-aaral ko. Pangangailangan mo na. Oo. Pagkatapos noon, nag-ukay-ukay ka na, ano na nangyari
nangyari? Tapos, that time, sabi ko, hindi naman pwedeng ganito lang yung buhay ko. Eh, hindi ko na rin naman nakakayanin yung OJT mo? OJT ko kasi mahal. Sabi ko, mag-work na lang ako. That time, hindi ko alam kung paano ako mag-work kasi hindi ako makakuha ng record sa school. Gawa ng hindi pa naman nakatapos. Ang ginawa ko na, nangatulong. Saan ka unang nangatulong? Sa kamag-anak ko din. Magkano sweldo mo nun? Actually, sa pinsan ko. Nag-aalaga ng bata, naglilinis ng bahay, naglalaba lahat. Overall. Ang sinasahod ko nun parang 2,500. Pero hindi ko pinansin yung sahod nun. Kasi At least may that time, tinitirahan ka. yun ang focus ko nun. Parang thankful na ako na may tinitiran ako, may May nakakain kinakain ako ka. araw-araw. Saka pinsan ko kasi. Oo. Kumbaga, tulong mo na rin sa pinsan mo, tinutulungan ka na rin niya. Wala ko pakialam sa sahod ko nun. Ang Ay. ginagawa nun, binibigyan ako ng sahod. Pinagsasaluhan namin yung sahod ko. Kung hindi namin bibili sa Divisoria ng mga damit-damit. Ganon nga, parang bibigyan mo ko ng sahod, tapos ganon. Siya din yung nakikilawa. Tawa kami lang tawa. Ay, kasi mabait ang pinsan mo sa'yo. Oo. Ang ganda ng samahan nyo, kaya parang pinaka-allowance mo lang yun, tapos sabay nyo rin gagastusin yun. Mas close ko pa nga siya kaysa sa mga kapatid ko. Kasi simula bata, magkasama na kami. Si Nina. Ah, okay. Ilang taon kang tumagal sa pagiging kasambahay? Siguro mga 1 taon. 1 taon lang. Tapos, nagpakuha na ako nun kay kuya. Kasi yung kuya ko, may bahay siya sa Calamba. Mabuti may komunikasyon pa rin kayo. Sa social media, sa Facebook. Sa Facebook ko siya na-contact. Tapos, noong time na yun kasi, nagpupunta naman din sila sa bahay ni ate. Oh, ngayon. Siguro mga ilang months magkasama kami sa bahay, sa Laguna. Tapos, sabi ko, hindi mo pwedeng hindi ako magtrabaho. So, nag-apply ako sa SM. Eh, ano naman trabaho mo sa SM? Na-assign ako sa makeup. Ay, kasi pag-girl ka, Hindi. pamin. Pumasok ako noon, nag-apply ako maintenance. Yung maglilinis Linis. ng mga tiles ng mall. Oo. Sabi nila, hindi available. So gusto mo sa stockroom na lang. Nag-stockroom muna ako on dep store. After a few months, nilagay na ako sa makeup section. Oy, ang swerte mo. Kasi nga, ang chika-chika ko, tapos ang jolly ko daw na bakla. Ano experience mo doon? Ang saya. Sabi ko, ganito pala yung feeling na may trabaho. Yung may inaabangan kang sahod. Tapos doon ko naranasan na yung sa sahod ka sa ATM. Oh, ay, social ka, pumipindot-pindot ka. Nakailan taon ka noon sa SM? Matagal. Tapos tumutulong na ako sa kuya ko noon. Nagbibigay na ako sa hati kami sa bahay, hati kami sa kuryente, ganyan. Ay, Hati kami. After a few months naman, nilipat ako sa perfume section. Ay, pasosyal ka na lang, pasosyal. Perfume ka na. section na. Oo. Eto na. Discreet ko ng Ay, galawan. nagpapamin ka. Oo. Paglagay ko ng perfume, nabasag ko yung Istante? Oo, istante. So pagkabasag ng istante, lahat ng perfume nagbagsakan. Lahat yung binayaran ko. Magkano inabot mo? Ano yun? Kinaltas yun sa akin. Umabot yun ng mga 100,000 yung mga nabasag. Kasi hindi ko alam na mabigat yung kamay ko that time. Ilan taon mo pinagbayaran yun? Matagal yun. Tapos hanggang sa pinagtutulungan na ako ng mga katrabaho ko. Bait. Wala akong sinasahod pero may commission ako nakukuha. Tapos pinipilit ko talagang ikota bawat araw. Kailangan kota talaga ako. This month kailangan ang sale ko triple, doble, ganyan. Na-achieve mo naman. Na-achieve ko siya kasi nga yung pagiging maboka ko din sa customer. So sobrang stress ko noon, sinama nila ako sa bar. Sa munang SM ka pala? Sa Calamba. SM Calamba, okay. Tapos, nag-bar kayo. Video okay bar lang. Tapos, ang una kong na-meet na komedyanteng nagpe-perform, si Shivy. Si White ng Wonder Gaze. Sabi ko, aliw na aliw ako, ang galing. Ito, treat lang to ng mga kaibigan ko. So, pinakanta nila ako. Tapos, first sing ko nung nakiduit ako sa kanya, si Lindy yun kasi siya eh. So, si Lindy yun yung kinanta. Natuwa siya. Pero hindi niya nakuha yung contact ko at all. Pero, na-recall niya ako that time. Okay. Tapos, lumipat kami ng beer house. Bagong bukas yung bar ng Calamba doon, yung comedy bar, Komikera. Okay. Bigla ang punta. So, ang nagpe-perform noon that time, si Nay Becky, Nay Vanessa, A.K. Tereshkova, sila Chrissy, si Nay Bello. Sinong kakanta, ganyan. Ito po, ginagano, tinuturo nila. Hindi mo pwede mag-iayaan kasi libre na nga ako. Sabi ko, yes! Ganon. Okay. Ako yan. Tapos, doon ako unang kumanta sa Komikera. Natatanong mo pa yung unang kinanta mo doon? Oo, halik. Pinag-showdown kami ni Vanessa Kiri. Ah, si Vanessa pa. Oo. Nakakatuwa naman. Ano siya, di ba? Oo. Si Vanessa Kiri. Di ba bago mo yung dalhin sa stage? bubuhatin mo. Bubuhatin mo muna. Tapos, nag-showdown kami. Uploaded. Umuulan ng pera. Kung sino ang gusto ng mga audience, dun sila magbibigay. Merong bucket nakalagay sa stage. That time, napupuno ng pera yung bucket ko. Umabot ng libo-libo yun. Sabi ni Nay Becky, gusto mo mag-perform? Ganyan na. Nagtuloy-tuloy na dun. Siya naka-discover sa akin. Nakatandaan mo yung unang sweldo mo sa Komikera? Magkano?
Wala akong sahod na nag-start. Training lang. Ano yun? Sabi niya, ititrain ka namin. Ang rules doon, wala pa naman tong TF. Oo. Pero may tip to. That time na nagtatrabaho ako sa SM. So ang ginagawa ko nung papasok ako sa umaga ng SM, magtatrabaho ako sa gabi ng comedy bar. Wala akong sahod doon for almost 2 months. Ilang beses ka ba nagkatrabaho doon? Gabi-gabi yun. So marami ka naman nauuwing pera. Siguro nakakapag-uwi ako ng gabi-gabi ng mababa ng 500. At least meron ka ng pangsampot sa Oo. pagkain mo. Sabi ko, ang saya-saya. Na-enjoy ko siya. Hindi na naman ako na nag-focus sa TF. Nag-focus ako kasi parang nabalik na naman yung hilig ko sa kanta. Na-enjoy ko yung stage. Tapos, Nag-resign ka na sa SM. nag-resign ako sa SM. Nag-focus ako sa pagpe-perform. Doon pala nagsimula ang karir mo. Pagkatapos ng kumikera, Umalis na sila Belo, sumama ako sa kanila. Nag-ano sila, racket-racket. Nakanta lang ako, pinakanta. First time ko rin na-experience na ganun pala pag nag-show ka sa yung totoong show. Doon ko na sabi ko, may pattern pala pag nag-show. Tapos, Manila na sila ulit. Bumalik ulit ako ng kumikera. na may bayad ka na ngayon. May bayad na. Magkano ang budget mo na noon? 200 ako na-start. Tapos, Nung nalaman ko na pwede palang mag-show ng hindi lang isang bar, pwede pala yung Palipat-lipat. Palipat-lipat. gabi-gabi iba. Oo, nagbawas ako ng araw sa kumikera. Nag-audition ako sa ibang bar. Sang bar ka na napunta? Napunta ako ng Kalsada Bar, kay ano naman yun, Sir Jello. Magkano naman ang budget mo doon sa Kalsada Bar? Nag-300 ako doon. Tumaas ka na 100 Sabi din. ko, tumasok sa daan. Perfect. Sabi Okay. ko, okay. Kasi plus tip pa yun eh. Oo. Hanggang sa nag-ikot-ikot na yun, napunta na ako sa iba't ibang bar. Kalsada, sa Granny's. One time noon, tinawagan ako ni Nay Belo. Kasagsagan to ng Christmas season. Okay. Sinama niya ako sa racket. Eh pag racket, mas malaki ang bayad. Oo. Ang binibigay na sa akin ni Nay Becky is 5,000. Ay. Oo, sabi ko sa racket. mo? Dati, happy na ako sa 1,500, 2,000. Dali-dali ako sa Manila kasi yun. Oo. Explore na ako noon. That time, nagsiset na ako sa Cubao. Ay, nasa Quezon City ka na. Oo, nasa Quezon City na ako. Sa P1. Ay, napakaraming tao dyan. Oo. Ang TF ko noon, 500. Doon ko unang nakita na amis akong si Ate Gay. Oo. Kasi tambay si Ate Gay dyan. Tapos, sabi ko, hello po, ma, ganyan-ganyan ako ng ganyan. Tapos, si Ate Gay, di ba, may mga pabiro siya na gagat. Oo, gagawin si Ate. Oo, Gaganyan. gano'n. Tapos tatawa. Oo. Ang mga tinitip ko nung 20, 50. Anong taon yan? 2016. So nung napasok ko yung Palawan, sabi ko, ang saya. Puro bakla. Tapos yung mga customer, birit din ng birit. Oo, Kahit maingay, masaya, gano'n. Ang eksena ko pa noon, bukas pang pito noon eh. Parang pasara na. Pinapatawag kami noon kasi magpa-prime time sa akin. Takbo kami ng naka-heels. Si ano naman ang katandem, si Kiko, saka si Crystal. Ang dami mo rin pinasukan na ba? Pagkatapos yung P1, P2 mo, paano ka napunta sa Clowns at doon kita nakita? Ito na nga, rumakit kami ni Nay Becky. After naming rumakit, punta kami ng Zirco noon. Tapos parang may banding sila nila boss doon sa likod. Ando doon lang ako sa gilid ng backstage. Oo. Tapos sabi ni Nay Belo sa akin, pasok ka dito ka umupo. Eh nahihiya nga ako. Tapos nakita ko kasi doon, nandun si Alan Kay. Okay. Nahihiya ako na starstruck. Bigla akong kinutuban na, sabi ko, ito na yun eh. Magpapakita talaga ako yung Pakitang gilas ka Pakita talaga. Diaz talaga. Eh pero sinabihan ako ni nanay no, Nay Belo. Hindi pa time. Sabi niya, hilaw pa. Hilaw pa. Hindi mo pa kaya, ganyan. Ang pumasok sa utok ko, wala naman sigurong mawawala kung susubukan. Eh kung hilaw man, eh di try na lang. Correct. Try lang naman na. Try lang, okay. So habang nagbabanding, sabi ko kay Nanay Becky, Nay, pwedeng kumanta. Hindi siya nakasagot agad kasi nga kausap niya Sa si Boss AK. AK. Sir Alan Kay, pwede po kumanta? Sabi niya sa akin, hindi. Ginano ako, tapos pabiro lang naman. Tapos bigla na ako sabi, sige, kanta ka na. Kumanta ako ng 2. Oh, anong kinanta mo doon, tanan mo? Ko, yung kung iniibig ka niya. Parinig mo nga. Kung inibig ka niya, siya lang yung at di kahaya na lagi ay nag-iisa. At kung mahal kang talaga, ay di niya gagawing maghihintay ka lang. Kung tunay na minamahal ka niya. Ganon. Galing. Kanta ko yun, tinodo ko, binirit ko talaga, climax. Oh, si Pakita Diaz ka, di ba? Yes! After kong kantahin yung 2 song na yun, pagbalik ko ng backstage, sinabihan ako ni Boss Alan, sabi sa akin, dalhin mo yan, Belo, mamayang gabi. Pag show up mo yan sa Clowns. Audition ako, tapos sumalang daw ako ng Clowns. Eh that time, nahihiya ako. Pero audition set na yun. Oo. Anong pakiramdam mo na noon? Kinakabahan. Tsaka nararamdaman ko na yung
yung mga seniors kayo. Nararamdaman mo may sumusupport. Oo, sabi ko susuportahan ako ng mga Kamusta ang first night mo? Ang saya, pero kinabahan ako. Pag may kanta, akin, Sa'yo. ang tawag sa akin ni Ate G, flower base. Kasi nga, Hindi ka nagsasalita. hindi ako nagsasalita, nandito lang ako sa gilid. Hanggang sa pinupush niya ako mag-chika from time to time na. Tapos, nung araw na yun na pinabalik ako ng Friday, meron palang isgay. Hindi ako prepare, no? Wala akong outfit. Si Kuya Joel, may mga tela doon. Ay, mabait yan si Joel o sa mga ganyan. Sobra. So, Tinali-talian niya ako ng mga swimsuit. Oo. Ang gaganda. Tsaka ready lahat ng mga bakla. Ready. May chika pa nun, di ba? Yung magpapakilala. May kasabihan. Tapos, may kasabihan. Oo. Binigay talaga nila sa akin yung madali lang. Siyempre, nag-umpisa. Tapos, masusundutan talaga. Talagang sabi ko, naramdaman ko yung suporta. Sabi So, ko, yun, lumakas lalo ang loob mo. oo. Na, hindi pa kami ganun ka-close, ha? Na Oo, parang kasi first day mo pa lang First eh. day ko pa lang eh. Tapos, binigyan ako ni Boss AK agad ng regular set. No? The rest is history. The rest is history. Ito po, panoorin po natin ang mga videos ni Ivona para makilala niyo po siya. Ayan, di ba? Bonggang-bongga, super bire talaga. Super nagpapakitang gilas talaga siya, di ba? Ganun si Ivona, laban na laban talaga siya. Si Nay Pepay, na-meet ko din that time. Pinag-relieve niya din ako one time sa Punch Laugh. Hindi naman ako na-absorb doon, pero thankful pa din ako. Nag-workshop din ako kay Mamu bago ako mag-clowns noon. So talagang inaaral ko. Kasi syempre, di ba, hindi ka naman pwedeng mag-outfit ka lang. May baon ka dapat talaga. Hindi may pwedeng sasampakan na lang kung anong ginagawa nila, gagayahin. Hindi pa pwedeng ganon. Tapos, hindi po kasi kami magkasama ni Ivona sa set. Iba po kasi siya. Sa grupo po siya kasi ni Alan Kay. Ako po sa grupo nila Wally Usilagi ako kasama, di ba? Lagi ko siya nakita. Basta nababaitan ako sa kanya. Kaya pag kinikibo niya ako, pinakausap ko siya. Hanggang sumali ka na sa TV. Ito yung Backlash. Anong year nga ito? 2018-2019. Nag-audition ako. Ang unang tumawag sa akin noon, si Tammy Brown. Dapat siya yung sasalang. Sabi niya, baby, pwede ka ba? Sabi ko, ano po yan ate? Sa Itbulaga mag-audition kasi kailangan nila ng mga bakla. Kung game. Laban ka talaga. Laban ako. Nauna yung I Can See Your Voice sa kabilang network bago ako nag-audition sa Backlash. Tapos, nung nag-audition ako sa Backlash, hindi alam ni Boss AK. Nagsiset na ako nun sa Clowns. Ang eksena nun, nag-audition ako kay Rod sa Broadway, dun sa faculty room. Dun ako kumanta, a cappella. Tapos, nung pagkakanta audition, pasok, sabi niya, sasalang ka, update ka na. Tapos, bigla na lang sa baranggayan, ang una kong nakalaban dun sa Backlash, si Puliana. Eto na, dapat kami yung pilot episode. Hindi kami nagtutugma ni Puliana. Kasi pareho kami hindi machika. Kailangan pala nun, para kayong nagpa-punchline na bakla. Oo, nagbibiroan. So kami ni Puliana, hindi nagkiklik, hindi tuloy ma-air. Hanggang sa sabi nila, ano muna tayo? Celebrity edition. So madalis sabi, yung unang sala namin ni Puliana, na-cancel. Ito na yung pumasok celebrity, sila Raven, sila EJ, sila Tamiza. Natapos yung celebrity edition siguro mga 3 laban. Kami na ni Puliana ulit. Ayun na, pinasok na kayo. Pinasok na kami. Tapos sinapanood na namin, tinutukan talaga namin. Ano nangyari doon sa laban niya ni Puliana? Talaga nagtalakan kami ng malala. Pokrayan talaga. Tapos nung kumanta na kami, naglabang kami. Tapos kailangan, yung kanta niya, kantahin mo din. Yung kanta ko, kantahin niya Kasi din. pagalingan talaga. Pagalingan talaga. Nung tinali na yung result, nagtay kami. So pasok na kami 2.
dalawa. Nakapasok kami dalawa. Kami ang kauna-unahan na contender na nakapasok na nag-tie na hindi sa Celebrity Edition. Tapos that time nagtuloy-tuloy na. Kapasok ka sa Grand Finals ba? Yes. Yes. Ang nanalo lang nun si Echo. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out of the dark. Finally, I can see you crystalline. Go ahead and tell me when I lay you ship there. See how I live with every little piece of you. Don't underestimate the things that I will do. We couldn't have it all. Rolling into deep. You have the heart inside of your head, and you played it, you played it, you played it. We couldn't have it all. Pagkatapos nun, ano na nangyari sa'yo? Gigesting na ako noon. Nirakit agad kami ng tape. Laki ng binigay sa amin TF. Tapos nag-guesting na kami nun sa Sunday Pinasaya, Mars, kay Miss Carmina din. Kay Miss Sa Sarap Diva. Sarap Diva. Natatandaan ko pa sinasama kita sa racket. Oo, aliw-aliw pa ako nun. Saka ako nun, game na game talaga ako. Lahat ng mga, even ngayon, yung mga seniors ko, saka yung mga ate kuya ko sa comedy industry. Pag sinasama nila ako, yes pa rin ako ng yes hanggang ngayon. Rumakit kami nito. Ang gaganda ng mga racket namin dito. Ito yung kay Mary Isko, kay Joy Belmonte, Sara Duterte. Sara Duterte, Vigo. Yes! Pa, yung mga ang sosyalang events. Never akong na-late sa call In time. fairness po, maaasahan mo. Ano natatandaan mo yung rumalaki tayo, minumutor na lang tayo kasi kailangan nating lumipat. Oo, Sikip na. yung 20 minutes lang tayo sa stage, tapos lilipat tayo, yun ang pinakamaganda. Ano yan during campaign period. Oo, Grabe yun. So, kamusta na si Ivona ngayon? Happy naman ako kasi healthy tayo. Tapos nakakatawa kasi 'di ba after pandemic nagbabalikan na yung mga bakla sa kanya-kanyang mga trabaho. At saka tignan mo kung nasan ka na ngayon. Di ba? Na-happy ako. Hindi ko man ma-reach pa yung pinapangarap ko. Sabi ko in due time naman. Oo, kasi lalo na masipag ka, magaling kang makisama. Ako na magsasabi talagang mahusay ka. Marunong ka rumispeto sa mga kasama mo. Yun yung mga kailangan para magtagal ka dyan sa profession mo. Actually, napaka-open ko sa ganun yung ang gaganda ng mga comments sa akin. Pero may mga times talaga na sinasabi nila na lumalaki na yung ulo mo, nagkakaroon ka na ng demands. Madali ako matapik. Oo, at saka kailangan pagsabihan ka lang naman, okay lang man yun, di ba? Oo. Sinasabihan kita. At saka nakita mo, may kotse ka na, meron ka ng sariling tinitirahan, inuupahan, may mga gamit ka Actually, na. natuwa pa niyan sa akin si Boss AK. That time kasi, nung hindi pa nagpa-pandemic, nakabili ako ng sasakyan, nakabili ako ng kondo, na sarili ko Kaso nag-pandemic nga. Naisip mo ba na darating ka sa puntong ganito? Yung sa pinagmulan mo, ang layo ng narating mo. Hindi. Ang alam ko lang nun nung bata, from pagiging katulong sa SM, ang sabi ko lang nun, mag-iipon ako para ma-provide ko lang yung mga kailangan ng pamilya ko. Sabi ko sa mga kapatid ko, ito na yun, kaya pala binibigyan ako mag-strive ulit kasi may mga kapatid pa akong susuporta. At saka kasama niya po sa bahay niya yung mga kapatid niya. Yeah. Nakakatuwa. Siya ang tumutulong sa mga kapatid niya. Yan po si Ivona. Kaya nakakatuwa. Bakit ko po siya kinausap? Kasi gusto ko makita ito ng mga kasamahan natin kung gaano pinapahalagahan ni Ivona yung kinikita niya. Hindi ba ako kripo, pero paggagastos talaga ako kailangan. Hindi naman ang kailangan. Oo. Nakita mo, para pag sa oras ng tag-ulan, Di ba? Kasi meron ka mabubuno. Oo, kasi naranasan ko na yung bigay ng bigay. In time na wala ka nang may abot, ikaw naman ang nawalan. Mahirap. Correct. Mahirap. Lalo na nung pandemic, di ba? Totoo. Talagang naibuhos ko lahat, naibenta ko lahat. Wala po si Ivona nakaaway sa sing-along. Wala naman. Nakatampuhan marahil meron. May nakatampuhan ako, pero hindi naman siya kawalan kung ikaw yung unang mag-a-apologize. Nakita mo yun. Kasi ito talaga yung mga batang ito, nakikita ko na nagtatrabaho talaga po ng masigasig at saka gusto talaga makaipon at gusto merong patunguhan ng kanilang karir. Nakakatuwa. Kaya ang saya-saya. Ito na last. Ang nanay mo, kamusta na? Wala kaming komunikasyon at all. Happy ako ngayon sa... Nung nakaraang Pasko, walang pagbate, wala lahat. Wala. Ano ang gusto mong sabihin sa nanay mo kapag nakaharap mo na ng personal ang nanay mo? Bakit? Ba't hindi mo kami nanap? Nasaan ka nung mga panahong ang babata pa namin? Sanggol pa si Bunso. Bakit hindi ka
ka nagparamdam? Bakit ngayon lang? Anong nangyari sa'yo sa buhay mo? Ang dami kong gustong itanong pero hindi ko alam kung paano. Hindi naman ako matigas pero hindi ako ready, hindi ako Naiintindihan sure. naman kita kasi syempre ano nga naman ang sasabihin mo hindi mo nga siya namalayan Hindi, habang lumalaki at ka. all. Wala at all. Wala hanggang lumaki, nagtrabaho, Galit ka ba sa nanay mo? nagtatampo. Paano mo wala ang tampo mo sa nanay mo? Kung nagpakananay lang siya siguro, kahit papaano, kahit man lang konting explanation kung bakit siya nawala. So kailangan mo ng explanation. Oo, hindi naman ako mabubuhay kung wala siya, di ba? Pero kasi, yung lumalaki ka, nagtatanong ka, bakit wala siya, ganun. Pero siguro darating din ang panahon. Umaasa ka ba na darating ang panahon na maayos ito? For me, yes. Pinag-uusapan niyo siya ng mga kapatid mo. Pag nagpaparamdam, akala ng kapatid ng mama ko nagbibiro. Kasi yung kapatid ng mama ko kumontak sa akin. Sabi niya, hindi niyo alam kung anong pinagdaanan. Sabi ko, hindi kasi siya nag-explain kung ano. Oo, ganun lang din yun. Hindi nyo alam, hindi niya rin alam kasi nga walang komunikasyon. Ang kailangan kasi magkaroon ng komunikasyon para malaman ninyo sana kung ano ang pinagdadaanan ng bawat isa. Kaya lang, sa matagal na panahon, may chance naman na mag-communicate pero wala pa rin. Wala. Sa tatay mo, anong gusto mo sabihin sa tatay mo? Thankful ako sa tatay ko. Sobrang thankful ako na lumaki ako ng may takot sa mga mas nakakatanda sa akin. Naging responsible, may takot sa Diyos. Pinamulat niya sa akin na aral ka mabuti, magsikap ka para ikaw ang tutulong sa kapatid mo, ganyan. Lagi siyang ganun. Kasi ang gusto niya nga, magtutulungan kami lahat. Oo, yun naman ang pinaka-importante, lalo na Yun. pala. Sa kahit sa stepmother ko, thankful ako. Hindi ako ninanakit na that time inuutos-utusan ako. Kaya sa mga bata na may mga stepmother, kung nararamdaman nila na pag inutusan kayo, ang sakit-sakit na sa pakiramdam. Pag pinaglaba kayo, pag pinaghugas kayo, pinaglinis kayo ng bahay, kala nyo inaabuso kayo, hindi. Kasi pag lumaki kayo, babaunin nyo yan. Training yun. Training yun. Yun yung sinabi ko sa stepmother ko. Sabi ko nung nakausap ko siya, alam mo ba ma, nung parang nararamdaman ko na ginagawa mo akong katulong sa bahay, yun yung time na pinagpapasalamat ko ngayon sa'yo. Kasi kung hindi mo ko hinahayaan gumalaw sa bahay, ngayon hindi ko malalaman na yung buhay pala, hindi mo kailangang na nakaupo ka lang, petiks ka lang. So ngayon, di ba? Ngayon mo nararamdaman, dapat tama yung ginawa. Tama yung ginawa ng stepmother ko. Yun yung thankful ako na hindi ko naramdaman na hindi kompleto yung mga magulang ko na wala akong nanay. Kasi nakumpleto ng tatay ko at the same time yung stepmother ko, nagay din naman kami. At least ang maganda, ngayon, maayos ka na, di ba? Thankful din ako sa side ng father ko. Supportive nila sa'yo. Saka happy ako sa life kasi syempre may jowa tayo. Ayun na. Yeah. Yan, ipagpatuloy mo maging happy ka at sana more power, magkaroon ka ng maraming trabaho at mga racket pa, Ivona. Good luck sa'yo at maraming salamat Thank you, sa'yo. ma. Salamat. Ayan. So with that, mga kachika, sa aking vlog, Dead Mang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Dead Mang Nega, Dead Mang Bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon.